nag sa Pilipinas magturo ng digital era na para yung ating mga Pilipino ay hindi mapag-iwanan kasi pag napag-iwanan tayo, kawawa naman tayo, di ba? So dito po, August 28 to August 15 naman po lumabas, Financial Times calls for abolishing cash. No? Marami pong grupo na talagang nananawagan na alisin na yung cash na yan. Wala na. Alisin na yung cash na yan. Ano po? Ngayon, sa China, no, nasa ang tao po, marami po, di ba? 2 billion ang tao doon eh. Nasa 400 million katao na po sa China ang hindi gumagamit ng cash. Ano po ang ginagamit nila? Cellphone. No? Cellphone na lang po ang ginagamit nila. Wala nang medal ng cash. Po ganito, bakit dumami ang krimen? Bakit dumami ang patayan nang mauso ang pera, nang magkaroon ng fiat currency? May dala kang pera, may dala kang cash, kahit 5,000 lang, 10,000, at natunugan, no? Akalain mong hold upin ka, papatayin ka, ang buhay mo nanganganib. So, kaya nga po yung iba, ayaw na ng cash. Ngayon, kung ang pera, ang batayan ay nasa cellphone, so, makuha man nila ang cellphone mo, limbawa, hold up, nakuha ang cellphone mo, hindi naman nila alam yung password, hindi rin po makukuha ang pera mo. Kaya yung pong iba, mas naiingganya sila na talagang wala ng cash. Ano po? Next. Ito po, punta tayo sa Pilipinas. Sa Pilipinas po, January 30, 2017, ito po, yung Bangko Sentral ng Pilipinas, ni-regulates po niya si Bitcoin. No?
BSP regulates Bitcoin usage. Nung pong bago mag 2017, napapanood natin sa mga telebisyon na laging sinasabi, scam si Bitcoin, scam si Bitcoin, scam si Bitcoin. Ako po, noong 2016 na yon, lumilibot na sa Pilipinas, kakaba, baka illegal ang ginagawa ko, bakit ako nagtuturo ng Bitcoin, bakit ako nagtuturo ng cryptocurrency. Lumakas po ang loob ko, nang lumabas ito ng January 30, wow, yung Bangko Sentral ng Pilipinas ni-regulate ang paggamit ng Bitcoin. Okay? So, however, as the current society has been digitized, the new concept of currency is keenly necessary. And a currency that can be used in internet, in other words, in cyberspace, has appeared. Biglang dumating, ano? And we call it as cryptocurrency. Kuminsan, nagkakaroon ako ng pagre-review sa aking mga seminar. Alam ng marami, ano, ang mga currency ng iba't ibang bansa. Mag-review tayo rito. Handa po kayo sa chat box, ha? Tatanungin ko po kayo, pakitype po ang sagot. Ano ang currency ng Japan? Tingnan natin kung sino ang unang mabilis sumagot. Ano ang currency ng Amerika? Lang po, type na lang. Ano ang currency ng Europe? Okay. Ano ang currency ng China? Type po, currency na yan. Ngayon, ang next question, what is cryptocurrency? What is cryptocurrency? Nung ako po lumilibot ng 2016, bibihira po nakakaalam kung ano ang cryptocurrency. Diba? At yan po ang ating titingnan ngayon. No? Ito pong cryptocurrency na to, sabi rito, transaction of encrypted cryptocurrency are available worldwide through the internet and with the merit that individual can transact without going through a bank or other agency compared with paper money. And they can transfer with significantly lower fee. Digital currency can be widely used in all of the world. Grabe, no? So, yan. What is cryptocurrency? Aralin natin. Ito po, sanay tayo rito. Western Union, Palawan, ayan. Para po tayong dito kinondisyon eh. Nung wala pa po itong mga to, wala pa si Palawan, si Emilwillier, si Cebuana, di ba tayo po ng mga OFW, ang uso po ay yung door-to-door padala. Merong mga nakamotor, ipapadala sa inyong family yung pinadala mo mula sa abroad. Ito po. At marami pong si Bitcoin sa first. Ano ba si Bitcoin? Ayan. At paano ba ginagamit? Ito tuturo ng ating 01 mamayang gabi, no? Paano ang paggamit. So dito po tinuturo ko yung history. Paano dumating si Bitcoin. Ito po, paano siya ginagamit? Ikaw si person A, meron kang dollars or euro, no? Pupunta ka sa tawag na money transmitter. Money transmitter, ano yun? Yung CoinPH natin ngayon, Abra, Coinbase, Wirex, ano po? Then send mo yan, no? Then yung dollar mo magiging Bitcoin. Ito ka na ngayon, meron ka ng Bitcoin.
Gusto mo ngayong pambili, nakita mo si person B, meron siyang products and goods. So, kakausapin mo siya, pwede ba akong bumili sa'yo ng products mo or goods? Ang pambabayad ko, Bitcoin. Pumayag si person B, ayun, nakarating sa'yo ang product mo, ang binayad mo ay Bitcoin, wala kang ginamit na paper money. Okay? Ngayon, napunta kay person B ang yung Bitcoin. Paano naman si person B pag gusto niyang maging dollar o euro yung kanyang Bitcoin? Ganon din, pupunta siya sa money exchanger niya o natawag nating CoinPH, Abra, o ano pa man na payment processor, or pwede niyang ipadiretso sa bangko niya, ayun, dollar na. No, dollar na. So, ganun po. At ganito po ang paggamit. Anytime, basta meron kang computer at yung kamag-anak mo merong cellphone o computer din, wow, ang bilis ng pasahan. Hindi na tayo lalabas ng bahay, hindi tayo pupunta doon sa office ng Cebuana, Western Union, o Palawan, ano pa man, ano? Basta may cellphone ka at may gadget at of course, merong internet connection, yung kamag-anak mo, madali po ang pasahan. So, yan si Bitcoin. Okay, tingnan pa natin ang history ni Bitcoin. Dumating po si Bitcoin, ano po, 2009. No? 2009, si Bitcoin po, tingnan po niyo sa history ito, ilang taon niya hanggang 2011, wala pong value. Wala siyang halaga. Hindi siya pansin. Siya po ay token lang. Siya po ay pampremyo lang sa mga computer games, sa mga mobile games. Ano po, pampremyo lang siya. Nung pong 2010, meron pong sumubok, bumili po siya ng pizza gamit po ang Bitcoin. 2 pizza pie lang po, ang binayad niya ay 10,000 Bitcoin. Kasi walang halaga ang Bitcoin noon. Kaya nga, kung ngayon natin gagamitin yun, napakalaki na po, no? At mula po noon, tapos po si Bill Gates, bumili ng maraming Bitcoin. At mula po noon, gumalaw si Bitcoin, nagkaroon po siya ng halaga, ayan, 2014, biglang taas, hanggang ngayon po. No? Dati hindi po siya pansin ng mga tao. So tingnan natin ang kanang history, after 7 years, si Japan, sabi ng Japan, officially recognizes Bitcoin and digital currencies as money. Biglang kinilala ng Japan si Bitcoin. No? Maging dito sa atin sa Pilipinas, nagkaroon na ng mga Bitcoin ATM machine na kamukha dyan sa Italy na ginagamit nila Brother Eddie ngayon. At $10,250 ang registration fee. So ang dadalo, yun namang mayayaman. At sino
ang hindi tumatanggap ng Bitcoin. Ayan. Kaya po ako nagdesisyon na ituro ito. Marami pa po sa atin ang hindi alam kung ano ang Bitcoin at paano ito gamitin. Kaya ang sabi ko po, nang ako po ay nagtuturo ng seminar patungkol sa cryptocurrency, ang tao sa mundo, dalawang klase. Okay, ready po kayo sa chat box. Tingnan ko kung sino kayo dito. Yung taong magaling na sa mga technology, sa mga gadget, alam na rin ang cryptocurrency, ang tawag sa kanila ay techie, no? Mga high-tech. Lahat po ng techie, mag-type ng number 3. Yan. Yung alam na yan. Thank you po tayong ma-encounter. Ang sabi nila, hindi po ako marunong sa computer. Kaya si upline pa rin, hanggang kay grand upline pa rin, ang inaabala sa pag-encode. Kasi hindi nga raw siya techie. Lalo pag sinabi mo si Bitcoin. Ay, ano po ba yun? Ano ang tawag natin sa kanila? Meron pa po bang ganon? Hindi alam mag-encode, hindi alam ang Bitcoin. Ang tawag po sa kanila, mga teka. Yung marunong techie, ito pong mga hindi marunong teka. Anong ibig ko sabihin sa teka? Ay, teka muna, Doc Dan. Teka muna, Brother Eddie. Kaya ang tawag sa kanila, hindi teki. Ang tawag sa kanila, teka. Lahat po ng teka, mag-type ng number 4. May teka ba rito? Teka muna, hindi ko alam yan. Teka muna, hindi ka marunong sa Bitcoin. Teka muna, hindi ako marunong mag-encode. Okay. So, ito po ang history ng Bitcoin. Paano siya? Tindi po, no? From lower price to high price. Ito pong 2009, nasa Singapore po ako niyan. Kasi po ako isang missionary. Papunta po ako ng India para mag-share ng salita ng Diyos sa India. So nasa Singapore po ako ng 2009. Nabasa ko po yung libro ni Bitcoin, yung pamphlet ni Bitcoin. Binitawan ko po yon. Hindi po noong 2016 nalaman mo na $700 lang siya, bumili ka, kumusta today? Ito isang lesson po rito ang aking natutunan na kapag merong opportunity, kahit hindi po masyadong naintindihan, mataas pa si Bitcoin. At ang hirap ng makabili ng isang coin ngayon. Ang nabibili na lang natin ngayon, yung kanyang Satoshi. Pag sinabi pong Satoshi, ito yung kanyang sentimos. Ito yung kanyang mga sentimos, no?